Tayo po ay magsisimula na sa ating pong prayer meeting tonight at simulan po natin ito ng pag-aawitan po. Tayo tayong lahat at una po nating awitin ang dakilang biyaya ni Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus. Ang dakilang biyaya. Okay, awitin po natin on the first verse. Ready, sing. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin, umidang aking dilit, di kayang sambitin, pasanin ko'y inibis, diwa ko'y lumaya, dahil sa inabot ng kanyang biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya at sapat, oo sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa lahat, dahil di ay luminis at ako'y naligtas. Tanikalay na putol, pinalaya ako, pagkat inabot ng biyaya ni Kristo. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya at sapat, oo sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Last stanza. Ang dakilang biyaya kahit napusakal, nasar nagiging tunay na ngang banal, kapayapa at langit ay idinudulot sa sino mang nagtitiwala kay Jesus. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya at sapat, oo sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. O purihin natin ang kay Jesus na pangalan. Amen. Manatili tayong nakatayo at hilingin ko si Brother Bok na pangunahan tayo sa panalangin.
Sige po, pwede na po kayong makaupo at ang susunod po nating aawitin ay pinamagatang Ngalang Jesus. Ngalang Jesus. Ngalang Jesus, o kay tamis. Yan, awitin po natin. Ready, sing. Ngalang Jesus, o kay tamis, nais kong laging marinig, ligaya ko ang masambit, ngalang kaibig-ibig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig, kung ngalan niya'y naririnig, payapa ang aking dibdib, napapawiyaring hapis, pangamba at ligalig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig, ngalan niya ay may hatid, nahimig na makalangit, kaaliwang walang patid, sa pusong tumatangis, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Last stanza. Ngalan niya'y di mapantayan, sa kaganda at kariktan, ngalan ni Kristo kong mahal, aking papupurihan, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Amen. Tawagin ko po ang ating pong pastor para po sa mga ilang announcements po. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, and it's good to see you tonight. At sa gabi pong ito, no, gaya ng ating announcement, antabayanan pa rin natin, no, yung mga magiging programa sa mga buwang darating, sa kadahilanan nga na ang Pilipinas pa rin ngayon ay unsecure kung makapapasok yung panibagong uri ng virus, no. Kaya pinag-iingat dahil super spreader nga ito, kahit tayong mga miyembro ay kinakailangan mag-ingat din, ha? Kasi magkaroon lang tayo ng isang attender na super spreader, lahat na tayo nadamay, no? So just pray that the Lord will help us, no? Have His way in our life na maprotektahan tayo, no, sa virus na ito. At the same time, yung this coming Friday, there will be virtual fellowship with young people, no, sa pangunguna I think ni Brother Bok. Anong oras to? Alas 8? Alas 8 po ng gabi. Okay? Siguro yung sa men at saka sa ladies, ang tabayanan nyo na rin, no? So, and also, this coming Sunday, again, alas 9 ang ating serbisyo
alas 10:30 ang susunod na serbisyo. At sa hapon, may series of lesson po ako, no, na mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Dapat tayo rin. Kaya antabayanan niyo po yung mga mensahe kong yung sa hapon at sa umaga. I think the message on Sunday morning, something to do with Acts chapter 11. So, nakahanda na po yung mensahe kong yan. Kaya, please be here, no? Patuloy natin panalangin yung mga kapatid natin na may mga karamdaman. Mamaya, sasama natin sa ating prayer request. And, pakipanalangin din yung banal na hapunan sa katapusan, no? Magkakaroon tayo ng banal na hapunan or banal na Lord's table at the end of the month. So, yun po yung pang-5 linggo, no, ng buwan na ito. So, we will have that Lord's table. Kaya handa nyo rin yung mga sarili sa ating pag-aalaala sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa sa atin. Okay. So, with that, yan lamang po ang mga mahalagang announcement na nais kong ipaabot sa inyo. Tonight, may series of lessons ako, no? As I've mentioned to you last week, on parables. So, mamaya po, isang talinhaga muli ang ating tatalakayin. Kaya magpaawit po muna tayo ng awit pagbati, no? At pagkatapos niyan, we will proceed with the message, and then we will have a collective prayer, and then we will dismiss the church. Okay? So tawagin ko si Brother Mark sa pagpapaawit. Okay, awitin po natin yung 1 John 4:7 and 8. Alam niyo po ba yon? Yes. Okay, let's all stand up. Beloved, let us love one another. Okay, awitin po natin. Ready? Sing. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Amen. Sige po. Pwede na po kayong makaupo at tayo po ay mag-aaral na po. Tawagin ko po si Pastor. Okay. Maraming pong salamat, no? At maraming salamat, Brother Mark, sa napakagandang awitin na yan. Walang kamatayang beloved, no? Sa susunod, ibang verse naman, ha? Marami tayong verse. Actually, ito ang title ng message ko, no? Ang talinhaga ng ilawan sa lagayan nito, Matthew 5:13 to 16. Pumunta po tayo ron. Ito ang sabi ng Biblia, babasahin ko muna bago tayo manalangin. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itatapon na lamang at yuyurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan ng isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sino man ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito'y inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa. Sa gayon ay lulolhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Okay? Manalangin po muna tayo mga minamahal na sa pray. Mahabaging Diyos Ama naming nasa langit, Ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na sa gabing ito, Panginoong Diyos, kami ay mag-aaral ng simpleng talinhagang ito na pagliwanagin mo ang aming puso't isipan at makita ang kahulugan nito na mailalapat namin sa aming buhay. Patnubayan mo nawa kami, O Diyos, sa aming pag-aaral at sa simpleng mensaheng kinakailangan ng iyong mga anak at maging sa mga kanilang mga tahanan na nanonood sa gabing ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, kinakailangan po, malaman po natin again ang context kung saan po ito nanggaling, no? Ito po yung kabahagi ng tinatawag nating Sermon on the Mount, no? Nung si Kristo na ay nangaral sa bundok. At kung inyong makikita sa Matthew 5:1, ang binubuo ng kanyang
tagapakinig ng oras na yon ay kanyang mga alagad. Sabi rito, Matthew 5:1, pagkakita niya sa napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Nagsimula siya upang turuan ang kanyang mga alagad. No? So, context-wise, nakapaloob po itong Sermon of the Mount sa Matthew 5, 6, and 7. At makikita natin ang kanyang pinangangaralan dito ay kanyang mga alagad o kanyang mga tagasunod. Okay? May tatlong bagay ako na nais na makita ninyo sa ating outline. No? Dalawa lang yung naandyan. Pero tatlong bagay yon. Umpisa natin sa una. Okay, next slide. Okay. Unang-una, yung paghahandling tulad ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya. Actually, may dalawang paghahalin tulad rito, no? Yung metaphor. At yung uri ng metaphor na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo rito, hindi simile, hindi metaphor, kundi apokatastasis, no? Yung tinatawag nating direct naming, no? At makikita natin dito, direkta niyang tinawag yung kanyang mga alagad, kayo ang asin ng lupa. Iba yan dun sa simile at saka metaphor. Kasi sa simile at metaphor, gumagamit sila ng tinatawag nating I, no? Kayo ay, no? O kayo ay mga. Gumagamit sila ng word na are, is. Dito wala po. Ang idea po rito, ito po yung isang uri ng metaphor na kung saan ginagamit natin yung hypokatastasis, no, yung direct naming na sinasabi po rito. So dito, nung sinabi kayo ang asin ng lupa, ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan kundi itatapon na lamang at yuyurakan ng mga tao. Sa verse sa sumunod na talata, kayo naman ay ilaw. Pero bago yan, bigyan muna pansin natin yung paghahalin tulad sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Kasi hindi lamang sila hinalin tulad sa ilaw, kundi hinalin tulad sila sa asin. Bagamat ang mensahe natin, may kinalaman sa talinhaga ng ilawan, sa lagayan nito, pero nakapaloob kasi itong context na ito doon sa tinatawag nating dalawang paghahalin tulad na ginawa ng ating Panginoong Kristo. No? Hypokatastasis. No? Una, nais kong makita ninyo, sinabi nito, kayo ang asin sa lupa. Now, dapat nating malaman, ano ba ang silbi ng asin ng kapanahunan na yun? At paano ito nakakatulong sa tao? Isa po sa napakahalagang trabaho ng asin ng kapanahunan na yun bilang preservative. No? Preservative. Kahit tayo, personally, kapag tayo'y nakatikim ng asin, it creates thirst in us. Kapag na-experience natin yung asin, nagkikreate ito ng thirst sa atin. Minsan kumakain ka ng mga chips at yung mga chips na yon maalat, no? Nagkikreate ng thirst sa iyo kaya gusto mong minom, okay? At originally yung salt nung kapanahonan na yon, tumutulong po ito para i-preserve yung pagkain at wag mabulok. Now, nung tinawag niya ang kanyang mga alagad, kayo ay asin. So lumalabas na itong mga alagad, makikita natin ay makatutulong, no? Makatutulong sa sanlibutan itong nabubulok. Tandaan nyo, ang sanlibutan ito, bakit nga ba nabubulok? Nabubulok ito dahil sa kasalanan. Okay? At alam natin yan, ang history ng kasalanan mula kay Eva at Adan, yung kasalanan na makikita natin sa pagre-rebelde ng tao na nagdulot ng paghatol sa kanila doon sa Genesis chapter 6, sa Genesis chapter 11, yung kasalanan at paglawig nito na makikita natin na ang mga tao nagagawa niyang alipinin ng kanyang kapwa na nangyari sa mga Israelita doon sa Ehipto at pinalaya sila ng Diyos. Yung kasalanan na masasabi nito, paano nito kinukurap yung children of Israel at nagre-rebelde sila sa Diyos na nagpapakita ng kabutihan at kagandahan loob sa kanila, imbis na sumunod na lamang sila. Yung kasalanan na kung saan ang naging dahilan kung bakit ang Israel sa maraming pagkakataon, lalo na sa Book of Judges, ay laging naaalipin hanggang sa nagkaroon sila ng tinatawag nating pagkakaalipin sa kanilang mga kaaway sa Babylonia dahil na rin sa katigasan ng ulo at kasalanan ng tao o kasalanan ng mga Hudyo. Na in-illustrate, pagpasok naman ng bagong tipan, makikita natin inilarawan ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2,
yung kalagayan ng tao ng pagiging makasalanan. And because of that, no, ito'y nagkakaroon ng kabulukan. Okay? Nagkakaroon ng kabulukan sa lipunan, nagkakaroon ng kabulukan sa komunidad, maging sa pamilya. Now, ang purpose ng asin is preservative against evils of the society. At yan ang magiging tungkulin ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo, kaya inalintulad sila sa isang asin, no? Magiging preservative sila. In the same time, they will create an impact to people. Katulad ng nakita natin kanina, no? Nabanggit ko sa inyo, ang asin nagki-create ito ng thirst sa tao, not to want more but to need water, no? Kasi nagki-create ito ng thirst. The same is true ng isang tunay na mananampalataya, dapat nagki-create ng thirst sa mga tao na magiging interesado sila sa iyo na bakit kakaiba ka. Okay? Magiging interesado sila sa iyo that they want to know more about you and about the God whom you are serving and the God whom you know. No, dapat 'yun ang kini-create natin sa mga tao dahil sa pagbabago na ginawa sa atin ng Diyos. So dito nakita natin yung paghahalintulad. Well, sa Biblia nga, sa Colossus 4:6, binigyan ni Apostol Pablo ng pansin dito yung pagsasalita natin. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano niyo dapat sagutin ang bawat isa. So dito hindi nangangahulugan pag nagsasalita ka, no, ilalabas mo dila mo, lalagyan mo ng iodized salt. Hindi ganoon yung gustong palabasin ni Apostol Pablo rito. Ang nabanggit ko nga sa inyo rito, no, na sa ating pagsasalita, when we talk to people, no, magke-create nawa ito ng preservation para humaba pa ang kanilang buhay. Ibig sabihin, we can give them a message of hope. We can give them a message coming from the Word of God that that they will respond, na nanaisin lang kilalanin ng Diyos na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. That's what Paul is trying to say here, na sa ating pagsasalita, walang laman na kabulukan, bagkus makakatulong pa tayo para yung tao magkaroon ng buhay na pag-asa at aasa sila sa Diyos na pinaglilingkuran din natin. And then, makikita din natin sa verse, sa susunod na slide, no, yung continuation lang nung talata na pinag-aaralan natin, nakita natin yung paghahalintulad. Ikalawang paghahalintulad na ginamit ni Apostol ni Mateo rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago, no? Ito yung nagpapakita na ang illustration na ginamit niya rito, isang lungsod, no? Nakakita na ba kayo ng isang lungsod na nasa ibabaw ng burol? Okay? Isang city na nasa mataas na lugar. Antipolo. Punta ka sa Antipolo, no? Ang taas ng lugar na yon, and yet makikita mo, may mga kabahayan doon, may mga subdivision doon, no? City yun eh. Okay? Bagamat napakalaki ng sakop ng Antipolo, pero may makikita ka na sa napakataas na lugar nito, okay, may mga komunidad. Jerusalem, during that time, Jerusalem is an elevated place, no? Jericho, mababayan kaysa sa Jerusalem. Nasa Mount Olives nga yan eh. Diyan nakasituate yung Jerusalem area eh, no? So, nasa mataas na lugar yan, talagang hindi makikita yon. Makikita at makikita yon kasi isang lungsod yun na nasa ibabaw ng burol na hindi maitatago. Okay? Minsan you will be surprised na napunta ka sa isang lugar, doon mo lang nalaman na may community pala rito. Tagal-tagal ko nang napupuntahan itong lugar nito, hindi ko napapansin na may community pala. Bakit? Tago eh. Pero itong lugar na ito na binabanggit dito, which is one of the prime example is Jerusalem area, elevated yung place na yon. Makikita at makikita talaga yon. At ganun din, no, sa ating karanasan, kung napunta tayo sa iba-ibang lugar, may mga lugar na nakikita tayo sa mataas na posisyon o maaring sa ibabaw ng bundok, okay, or elevated area, hindi talaga matatago yon. It is there to be seen, no? Naandun yun para makita. At dito, ang ginamit na illustration, no, sa mga mananampalataya bukod sa asin ay ilaw ng sanlibutan. Now, ang purpose ng liwanag ay ang purpose ng ilaw ay magdulot ng liwanag.
at magbigay ng direksyon. And it is true, no? Actually, kung pag-aaralan ninyo yung Matthew chapter 5, makikita natin, starting doon sa tinatawag nating, anong tawag rito, yung Beatitudes. Kung papansinin nyo yung mga buhay ng tao rito, blessed are the poor in the spirit, blessed are the peacemaker, these are the kind of life, no, that will shine, okay, in the front of people. Ito yung uri ng buhay na makikita ng tao na magliliwanag sa kanila. Okay? Actually, binanggit ni Jesus Christ yan dito, pero may mga iba pa akong talatang nais makita ninyo mamaya. Pero, it is obvious, itong dalawang illustration na ito, no, na ibinigay sa atin, whether you are salt or light of the world, ang purpose nito is for people to notice you. Okay? It is for people to recognize who you are. Okay? At maghahatid ka sa kanila ng tamang direksyon, magiging preservatives ka sa buhay nila, at ikaw ang magiging liwanag sa kanila. Now, dito makikita natin, sinabi rin doon sa talatang pinag-aralan natin, Matthew 5, no? 14. Sinabi rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan ng isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi matatago. So the purpose there is to be seen at makita talaga. And then pagkatapos nating makita, no? Yung point na yan, si John the Baptist, isang halimbawa siya ng liwanag, no? John chapter 5 verse 35. Sabi diyan, siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at ninanais ninyo kayo'y magalak, sumandali sa kanyang liwanag. John chapter 5 ang binasa natin, context nito has something to do with John the Baptist, no? Na ang tawag natin dito, naging ano nga siya, forerunner ni Jesus Christ. And people flock to John the Baptist. Tandaan nyo, no, bago lumabas si Kristo, maraming naging tagasunod si John the Baptist sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagdadala sa tao, sa pagsisisi, para makilala nila ang tunay na Diyos. Now, nung lumabas si Jesus Christ, si John the Baptist rin, in-acknowledge niya, Jesus Christ is the greater light, no? He must increase, I must decrease. Nagkaroon ng recognition ng ganon si John the Baptist. Jesus Christ is the true light. Pero makikita natin, itong liwanag rin ni John the Baptist nung kapanahunan na yon, nakatulong sa mga tao para ihanda ang puso ng mga tao sa pagdating ng tagapagligtas, which is the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:5. Sabi rito, Paul is referring sa mga mananampalataya sa Thessalonica, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman. So ipinakikita naman rito ang kalagayan natin positionally before God that we are children of light. Kapag ginamit kasi yung salitang light and darkness, it is always opposite. Madalas ginagamit ni John yan, light, referring to God, yung liwanag, ilaw, referring to God, holiness, righteousness, at kapag pinag-usapan naman yung darkness, referring to something that is evil, that is bad, that is not good. No? Ganon din si Pablo kapag ginamit niya ito sa kanyang mga sulat. Now, next, nakita natin paghahalin tulad ni Jesus Christ. Sa kanyang paghahalin tulad, makikita natin, pinasok niya yung talinhaga. No? Ang parabola ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Another word of parabola is talinhaga. Nakita natin anong purpose ng talinhaga. No? Anong purpose kung bakit niya ibinigay ito? Para i-explain niya yung truth na nais niyang sabihin sa mga tao sa pagiging liwanag nila. No? Matthew 5:15. Sabi rito, hindi rin sinisindihan ng sino man ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng tarkalan, ngunit ito'y inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng bahay o nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Now, maybe it is your experience. Kung naandyan ka, nakatayo sa LRT, no? LRT Station Santolan, nung bukas pa yan. Hindi pa nagbubukas ngayon, no? At gabi na, makikita mo sa malayo, sa area ng San Mateo, yung mga bundok-bundok dyan, may makikita kang mga kabahayan, pero mapapansin mo yung bahay na may tao. Bakit? Kasi yung bahay nila may ilaw. Kahit napakalayo, no? Isipin mo na, nandito ka sa station ng LRT, and then tanaw na tanaw mo yung mga kabahayan, pero may mga bahay doon na madilim,
kasi walang tao sa bahay. Pero yung bahay na may ilaw, makikita mong may tao doon. Okay? At dito, yun ang purpose nun. Tandaan natin, ang ilaw, kapag sinabing ilaw nga pala rito, lampara to ha. Okay? Sa King James kasi or sa English, ginamit yung salitang candle eh. Baka magkaroon kayo ng idea na wax candle ito na ginagamit. Hindi po sila gumagamit ng gano'n. Hindi pa uso yung kandilang gano'n. Yung wax during that time, ginagamit lang yan pang sarado ng sulat. Okay? Isasarado yung sulat tapos tatatakan ng singsing ng hari, a seal. Yun ang purpose ng wax during that time. Yung wax candle, hindi pa noon. Ang uso noon, yung lampara. No? At yung lampara na yan, may olive oil yan, at yun ang, may wick yan na maliit. No? Anong tawag sa Tagalog ng wick? Mitya. May mitya na maliit, at yun ang sinisindihan nila. At yung lampara na yun, inilalagay nila, hindi sa candlestick, doon sa talagang patungan na tinatawag. At nagliliwanag sa kabahayan. Now, ang purpose kung bakit ka nga nagsindi ng ilaw, hindi para ikonsilto. Useless, no? Yung ilaw kapag ito'y tinakpan mo, hindi niya masiserve yung kanyang purpose. Babalikan ko yung kaninang sinabi din, no? Na kapag yung asin na wala ng alat, okay, imposible naman kasi mawala ng alat yung asin eh. Useless ito. Ibig sabihin, hindi niya na-serve yung kanyang purpose. The same is true here. Kapag yung ilaw, masasabi nating tinakpan mo at inilagay mo sa ilalim ng iyong higaan na ang purpose niya ay magliwanag, therefore, defeated ang purpose niya. Bakit? Kasi kinunsil mo siya eh. Okay? Dito makikita natin, sa talinhagang ito ng ating Panginoong Jesucristo at doon sa kanyang paghahalintulad na ginawa, kasi magkadikit nga lang, di ba? At yung purpose ng talinhaga, minsan ini-explain niya yung truth na nais i-drive ni Jesus Christ using an illustration. May isang illustration and then meron talinhaga, pinagsama ni Jesus Christ. Now, what is the truth na nais ipakita ng ating Panginoong Jesucristo dyan? Well, ito po yung kahulugan. Next slide. Okay? Bilang asin, sa kanyang illustration, upang maka-impluensya tayo sa kabutihan at tagapagpabagal ng pagkabulok ng lipunan. Yan ang purpose. No? Preservative tayo, in the same time, salt create thirst. No? That's why I hope our life can influence people that they will be thirsty in knowing us more or in knowing the God whom we are serving. No? Maano sila, tawag rito, mahalina sila, mahikayat sila na makilala pa nila yung ipinakikilala nating Panginoon. Now, bilang ilaw naman, sa lagayan ng ilaw upang makita ang gawa ng Diyos sa buhay natin na maghahatid sa tao sa pagkakilala sa Kanya. Kasi yan ang makikita mo sa text, no? Pagkatapos natin makita yung talinhaga, no, kanina yung paghahalintulad, ngayon yung pangatlo, yung pangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad. Kanina, nakita natin sa first point, yung paghalintulad ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad. Hinalintulad niya ito sa asin at hinalintulad niya ito sa ilawan o sa ilaw, sa liwanag. Pangalawa, yung parabola ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad. Ano yung parabola niya? The parable of what you call this, no? Yung ilawan sa kanyang lagayan. Okay, ibig sabihin, yung ilawan, kinakailangan nasa kanyang lagayan, hindi ito nakakonsil, hindi ito nakatago, hindi ito tinatakpan. Ang purpose nito ay dapat makita. Pangatlo, ang pangaral ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Nandiyan na sa verse 16. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay lululhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Now, bakit nila makikita yung mabubuting gawa sa ating buhay? Dahil na rin, unang-una, ang Diyos gumawa sa buhay natin. Okay? Sabi nga ng Biblia, no? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Unang-una, ang Diyos gumawa sa buhay natin. At ang ginawa niya sa atin, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagliligtas niya sa atin, makikita natin doon, tayo yung kanyang mga gawa, no? In Christ. Therefore, nilikha tayo sa mabuting gawa, pangkaraniwan sa atin dapat bilang Kristiyano, ang gumawa ng mabuti.
Ngayon, kung may kilala kayong Kristiyano, puro masama ang ginagawa, hindi Kristiyano yun. Nagpapanggap lang yun. Baka meron lang yun, reliyon. Pero tunay na relasyon sa Diyos, okay, wala yun. Dahil ang tunay na mananampalataya, yes, ang mananampalataya, hindi ko sinabing perpekto, babagsak pero tatayo yan, at hahangarin yan, at gugustuhin yan, gumawa lagi ng tama, hindi maglublob sa kasalanan. Kaya kung may mga kakilala tayo naglulublob sa kasalanan at nagpapanggap na Kristiyano, minsan matatawa ka lang. Marami din naman ganun sa Biblia . Okay? Ang nakakalungkot, ginagamit nila ang reliyon para pagtakpan yung kasalanan na kanilang sinasadlakan, imbis na humingi ng tulong sa Diyos, makapagsisi sa kasalanan, maituwid yung kanilang pamumuhay. Tuloy po tayo. Meron ako gustong ipakita sa inyo, baka kaya nyo, baka matulungan niyo ako, no? Sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 nga ba 'yun, Mark? Yung verse asan ba yung work out your own salvation? With fear and trembling, work out your own salvation. Nakalimutan ko yung verse . Tayo lang ha. Philippians ano yan? 2:12. Okay, tingnan natin ha. Philippians 2:12. Akala ko no? Kaya nga mga minamahal, gamitin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig tulad ng palagi ninyong pagsunod, hindi lamang kung ako'y kasama ninyo, kundi na ngayon na wala ako sa inyo. Ang dahilan nito ay gumawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang kanyang mabubuting kaluguran. So dito makikita ninyo, no, hinahamon sila to work out your own salvation. Okay? Ibig sabihin, may salvation ka na, i-work out mo na lang yan. Ipakikita mo na lang yan. Kumbaga, may muscle ka na, i-work out mo para lumubo yung muscle mo. Bakit? Sapagkat sa verse 13, ang sabi roon, ang dahilan nito ay gumawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang kanyang mabubuting gawa. So yun din ang sinasabi ko, no? Nanais kong makita ninyo rito yung sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, sa gayon luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Okay? Now, may dalawang point ako under that next slide. Unang-una, doon sa verse 15, makikita natin inutusan tayo sa paggawa ng mabuti. Pangalawa, ito'y magre-resulta sa pagwalhati sa Ama mula sa mga taong nakasaksi ng ating mabuting gawa. Yun ang makikita niyo sa text . Kaya hindi natin may didinay yun. Yun yung sinabi ng verse 16. Now, may mga talata ako, may mga halimbawa tayo. Pumunta nga tayo. Halimbawa, yung mapagtimpi. Matthew 5, 10 to 11. No? Ito'y pwedeng kapuna-puna at makikita sa'yo ng mga tao kung sakaling dumating yung time na ikay inuusig sa iyong pananampalataya. Pinagpala ang inuusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanilang paghahari ng langit. Pinagpala kayo kung kayo inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwika ng lahat ng uri ng masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ngayon, yung pagiging totoo at hindi pakitang tao, pumunta tayo, magiging totoo ka sa pagiging mapagbigay sa kapwa at hindi pakitang tao. Bakit? May babalak si Kristo kasi. Sa Mateo 6, mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-abag, kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama na nasa langit. So bilang isang mananampalataya, magbabahagi tayo, magpapakita tayo ng mabuting gawa. Pero ang babala ng ating Panginoong Kristo bilang Kristiyano, no? At kung nais natin magkaroon ng gantimpala sa langit, hindi ito pakitang tao dapat. Hindi dapat ito pa-display, no? Magbibigay ka lang, gusto mo pa buong mundo makakita, gusto mo pa picturean ka. Minsan for documentary purpose, pwede yun, no? Pero kung gusto mo, habang nagbibigay ka, habang inaabot mo sa isang sinisipong bata yung ibibigay mo regalo, gusto mo ma-picture ka pa at makita sa buong mundo yung ibinibigay mo.
isang maliit lang na tsokolating binibigay mo. Well, mali yung motive natin kapag ganyan. For documentary purpose, pwede. Sige, picturean mo yung ginagawa ninyo at doon mo lang sa church ipakita mo for documentary purpose. Ito po yung ipinamahagi namin nung nagkaroon ng problema rito sa lugar na ito at nung masunugan sila. So, dahil nag-ambag kayo, tumulong kayo, ito po yung resulta ng ambag ninyo, ipinamigay natin sa kanila. Pero kung gusto mo ma-broadcast lahat yan, abay, basahin mo yung sinabi ni Kristo. Pangalawa, makita natin, verse 2. Sige na. Pumunta tayo dyan. Manalangin ng di pakitang tao kapag ikay mananalangin. Huwag mong tularan ng mga mapagpaimbabaw. Ito'y sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mag-ayuno, sabi rito, kapag kayo mag-aayuno, huwag ninyong tularan ng mga mapagpaimbabaw. Pinalulungkot nila ang kanilang mga muka. Ito'y sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga muka upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Now, dyan muna, no? Tayo, dyan na muna sa talatang yan. Yung tatlong binigay kong halimbawa sa inyo, mga kapatid. Actually, it is something that people can see na pwede natin gawin. Pastor, parang nagko-conflict yata yung illustration mo doon sa point mo. Kasi sabi ng Biblia, pagliwanagin nyo yung sarili ninyo, no? Gumawa kayo ng mabuti. Yung mga binigay mong illustration, nakikita nga ng tao. Well, wala problema doon. Ang ibig ko lang sabihin sa inyo, kung gagawa nga kayo ng mga bagay na makikita ng tao, siguraduhin nyo na yung gagawin nyo, hindi pakitang tao. No? Siguraduhin natin yung ginagawa natin na hindi ngayon lang taon dahil gusto natin magpasikat, kundi consistent, no? Hanggang sa dumating yung time na mamatay tayo. Okay? Hindi lang pakitang tao. Well, actually, kinakailangan talaga makita yung mabuting gawa sa atin. Bakit? Kasi mabuting gawa nga, itong magpo-point sa tao para makilala nila at maging interesado sila, sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran yan? Bakit ganun kabait yan? Bakit ganun mapagbigay yan? Bakit ganun na ang temperament ng tao na yan? Bakit kung sumagot yung tao na yan, hindi arrogante, hindi magaspang, kahit binabastos na siya sa kanyang pananampalataya? Diba? Actually, makikita yun, it is something visible. Pero dapat din natin tandaan, mga kapatid, hindi natin ginagawa yun para magpa-impress ng tao. Ginagawa natin yun dahil natural sa atin yun, nais nating sundin ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po tayo. Tayo nilikha sa mabuting gawa, Ephesians 2:10. Ito'y sapagkat tayo'y kanyang mga nilikha, na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inianda noong una na dapat nating ipamuhay. Ibunsod sa mabuting gawa. Isaalang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at sa mga mabubuting gawa. Ang idea nito, no? Magpapalakasan tayo, ibubunsod natin sa mabuting gawa yung mga kapatiran. Actually, yung susunod na verse dito, paborito niyong lahat eh. Verse 25, forsaking not the assembling of ourselves as a manner of some is. Diba? Verse 24 to eh. Bakit? Kasi, kapag pinorsake mo yung assembly natin at hindi ka dumalo at wala ka, no? Kung wala nga lang tayong mabigat na dahilan kasi nga may pandemic eh. Pero tandaan nyo, kung ikay makadadalo ng church at ayaw mong dumalo, hindi ka makakatulong para ibunsod mo yung kapatid mo sa pananampalataya, sa mabuting gawa at sa pag-ibig. Bakit? Wala ka eh. Diba? Kung isa ka pa namang tao na talagang masasabi natin, ang gift mo, gift of encouragement o kaya consolation, matabi lang ang tao sa iyo, yung tipong magpapakamatay na, ayaw na magpakamatay dahil nakatabi mo eh. O kaya nakausap ka eh, no? Wala ka ng church, hindi ka nakadalo, so paano mo may sasagawa yung ministry mo na gano'n na maibubunsod mo si kapatid sa pag-ibig at sa mabuting gawa? Kaya dito makikita natin, no? Tungkulin po natin yan bilang mga mananampalataya. And then, nais kong makita ninyo, yung sinabi kasi sa verse 16, para walhatiin ng Ama. Kung babalik tayo rin sa talata natin sa Matthew chapter 5, verse 16, ibabasahin ko na lamang po at pakinggan ninyo. Pansinin mo rito, sabi rito, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong liwanag, ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luwalhatiin nila
ang inyong Ama na nasa langit. Pansinin niyo, doon sa mga taong nakakita ng iyong mabuting gawa, in return, wawalhatiin nila yung Ama mo na nasa langit. Now, dito may connection to sa evangelism eh. Paano mawawalhati ng isang unbeliever yung Diyos Ama mo? Kung ang mabuting ginawa mo, walang kinalaman ng Ebanghelyo ni Kristo ron. Of course, may kinalaman sa Ebanghelyo ni Kristo ron. Maari yung mabuting gawa na ginawa mo, naghatid sa kanila para makilala rin nila si Kristo bilang tagapagligtas. At dahil nakilala rin nila si Kristo bilang tagapagligtas, every time na maiisip kanila, ikaw naging dahilan para makilala nila si Kristo bilang tagapagligtas, niwawalhati nila at pinasasalamatan nila yung Diyos Ama. Na Diyos Ama mo at Diyos Ama na rin nila. Okay? Kaya dito mapapansin mo rito, no? Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay lululhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. May mga ganitong eksena sa Biblia. Tignan natin isang halimbawa. 1 Corinthians 14:25, no? Ang context nito isang ano ba 'yan? Balik tayo diyan. 1 Corinthians 14:25. Ang context nito isang bisita na pumunta sa church. 1 Corinthians 14 pag-aralan nyo, no? Tapos yung bisita na 'yon, napunta siya sa isang church na punong-puno na nag-speaking in tongues. At dahil hindi siya makapag-speak in tongues at hindi niya naiintindihan yung speaking in tongues, ang tingin niya rin sa mga tao na yon, barbaro. Okay? Dahil hindi niya maintindihan yung mga pinagsasabi ng mga tao eh. No? At hindi niya rin maintindihan marahil yung sinasabi ng pastor. Tapos ngayon, napunta uli siya sa isang church na masasabi natin, doon sa church na yun, yung mensahe na parinig sa kanya, naunawaan niya. Maging yung mga taong bumabati sa kanya o kumakausap sa kanya, okay? Iisa ang medium ng language sila, nagkakaintindihan sila, at nai-encourage siya. At sabi sa Biblia, at sa ganoong paraan, ang lihim ng kanyang puso ay mahayag, siya ay magpapatira pa at sasamba sa Diyos, at iuulat niyang ang Diyos ay tunay na sumasainyo. Sino ito? Bisita po ito sa church. Okay? Doon sa context ng 1 Corinthians 14. Basahin niyo yung 1 Corinthians 14, no? Ito yung contrast doon sa isang taong pumunta sa church, na nung mapunta siya rin sa church, ang daming tao nagsasalita sa iba-ibang lingwahe na hindi niya maintindihan, at makikita natin na sinabi niya itong mga taong ito, barbaro, no? Or barbarians. At pinakita rin naman ni Apostol Pablo yung isang eksena naman na yung isang tao pumunta sa church and then napakinggan niya yung mensahe ng kaligtasan. Yung mga tao doon, maaaring naging accommodating sa kanya, naiintindihan niya yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao, at ito yung resulta na nangyari sa kanya. Nag-respond siya sa message, naniwala rin siya rin sa Diyos na ipinangangaral doon sa loob ng iglesia. Bakit? Dahil nga naintindihan niya yung mensaheng ipinangangaral. Okay? At maging na rin yung kaayusan na kanyang naobserbahan sa loob ng iglesia. Now, 2 Corinthians chapter 14 verse 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Again, context. Ang context nito may kinalaman saan? 8, 9, 10, 2 Corinthians. Paborito to ng mga pastor pag missions conference. Giving. Diba? Pero yung giving na to, 2 Corinthians 8, 9, and 10, may kinalaman sa one-time, big-time na pagbibigay ng tulong doon sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Bakit? Ano meron doon? Nagkaroon ng drought, nagkaroon ng kagutuman. Diba? Nung magkaroon ng kagutom, nirally ni Apostol Pablo yung mga churches na sinumulan niya. Tutulong tayo sa church sa Jerusalem. Yung mga churches sa Galatia, isa sa mga nakahamon sa church at Corinth, yung mga churches sa Galatia. Bakit? Mahihirap yun eh. Yung church of Corinth, parang Makati to, mga kapatid. Okay? Pang Makati ang dating nitong church at Corinth. Hinamon ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya rito. At nabanggit niya na itong mga mananampalatayang ito, nakapaghanda na sila ron, nakuha na namin yung kanilang itutulong sa churches sa Judea. Ngayon kayo naman, okay? Tutulong kayo sa churches at Judea. Hinihimok ni Apostol Pablo yung church at Corinth. At dito nabanggit ni Apostol Pablo na kapag naihatid na nila yung tulong na yon, okay, magbubunsod ito para pasalamatan ng mga mananampalataya doon sa Judea yung Diyos dahil sa kanila.
Listen, hindi naman nila kilala itong mga churches na ito eh. Pero ang affinity nila sa isa't isa dahil pare-pareho silang Kristiyano. Yung tipo bang yung church sa probinsya na sinalanta ng bagyo and then may mga churches na nakaalam sa Amerika, tumulong sila. Kilala ba ng mga churches na yun yung mga church sa Amerika? Hindi. Pero dahil nahabag sila at ang affinity lang nila o ang ang samahan nila is through spirit, pare-pareho tayong Kristiyano, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Okay? Kaya sila tumulong. Yun yung makikita natin dito. Sa pamamagitan ng katibayan ng paglilingkod na ito, o yung pagbibigay nila ng tulong, sila ay lumuwalhati sa Diyos dahil sa inyong pagpapahayag ng inyong pagpapasakop sa Ebanghelyo ni Kristo. At ito'y dahil na rin sa inyong pakikipag-isa sa matapat na pagbibigay para sa kanila at para sa lahat. Pansinin niyo, ginamit rito yung Ebanghelyo ni Kristo, no? Sila ay nagpasakop sa Ebanghelyo ni Kristo. Kapag sinabing nagpasakop sa Ebanghelyo ni Kristo, dahil sa Ebanghelyo ni Kristo na tinanggap natin o nanalig tayo kay Kristo bilang tagapagligtas, naligtas tayo, nabago yung buhay natin, at dahil diyan, naging bukas palad tayo, na tumulong din tayo sa ating kapwa na taglayang Ebanghelyo na kapareho meron tayo. Okay? Yun ang makikita natin eh. Nagpasakop sila doon sa mensaheng yun. Bakit? Kasi ang Ebanghelyo na meron tayo, ibinabahagi naman natin eh. Kaya lang dito, ang ibinahagi nila hindi Ebanghelyo. Ang ibinahagi nila, monetary help, pera. No? Doon sa Judea na nakakaranas ng gutom. At yung mga churches naman sa Judea, yung mga churches doon sa Jerusalem, nagpasalamat sila sa Ama, nagpasalamat sila sa Diyos. Hindi sila direkta, no? Hindi masasabi rito. Kumbaga, ang kanilang pagpapasalamat ay heavenly word para dun sa mga taong tumulong sa kanila. Kung hindi pa nila ito nakikita ng personal, hindi nila ito nakikita ng mukhaan, yung Diyos na nasa langit na pareho nilang sinasamba, Diyos lang ang nakakita sa kanila. The same is true with us, no? The same is true with those people na masasabi nating inabot ng tulong ng mga churches dito sa Metro Manila na tumulong dun sa mga probinsya na sinalanta ng bagyo, kung may mga simbahan man doon, at sila'y ipinagpapasalamat sa Diyos yung mga tao o yung mga simbahan na nakatulong sa kanila, bagamat hindi pa nila ito nakikita ng mukhaan. Well, ganun din ang makikita natin eh. Doon sa konsepto ng Matthew 5 verse 16, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sino mag-glorify sa Father? Of course, God is glorified when you do good works. Tama? No? God is glorified when you do good works. But as a result of your good works, those people, yung mga taong nakakita ng iyong mabuting gawa, okay? Darating sila ron sa kalagayan, yung Diyos na sinasamba mo, wawalhatiin nila. Yung Ama na sinasamba mo, wawalhatiin nila. Maaring naligtas rin sila. Nakakilala sila kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? Yan po makikita natin. No? Galatians 1, 22-24. "Hindi pa kilala ng mga iglesia ni Kristo sa Judea ang aking muka. Narinig ng nila ang patungkol sa akin. Narinig nila na ang lalaking dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng Ebanghelyo. Ipinangangaral niya ang pananampalatayang dati ay kanyang winasak. Niwalhati nila ang Diyos dahil sa akin." So nakita nyo, isa sa mga example, no? Niwalhati nila ang Diyos dahil sa akin. Pero hindi pa ito nakikita ni Apostol Pablo ng personal. At hindi rin pa siya nakikita ng personal. The same is true, yung makikita natin sa principle ng Matthew 5:16. Now, yung outline natin, ang pag-aalin tulad ng Panginoong Jesus o Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, tayo'y asin at tayo'y ilawan. Ang parabola ng ating Panginoong Hesukristo, makikita natin, binigyan pansin doon sa parabolang yon, yung purpose no? Nung ilaw at saka asin, yung ilaw hindi dapat takpan. Dahil kapag yung ilaw tinakpan mo na, hindi na naserve yung purpose niya. No? Dapat yung pagliwanagin. At ang pangaral ni Kristo na nakapaloob doon, na ang mabuting gawa, nahati ko nga pala sa dalawa, pakibalik nga yung outline doon, yung third outline, yung may 2 point, no? Doon sa Matthew 5:16, ang 2 point doon, inutusan tayo sa paggawa ng mabuti. Ito ay magreresulta sa pagwalhati sa Ama mula sa mga taong nakasaksi
ng ating mabuting gawa. Okay? So, tama lang na yung ilawan na doon siya dapat sa patungan ng ilawan or doon sa dapat niyang kalalagayan. Pero meron ako nais makita sa inyo, no? Na pansinin ninyo na higit na magliliwanag, sabi kasi rito sa verse 15, hindi sinisindihan ng sino man ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito'y inilalagay sa lagayan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Nakita niyo yung praise doon? Nagliliwanag ng lahat ng nasa bahay. Ngayon, kung ako ay naandun sa lugar ng, ano yung sinabi ko kanina? Santolan Station. Okay? At nakikita ko yung isang bahay dun sa bundok ng San Mateo na may liwanag. Okay? Ibig sabihin, sa layo ng lugar ko, nakikita kong may tao doon sa bahay. Tama ba? Okay. Ang tanong, makikita ko ba doon sa aking lugar sa Santolan kung si tatay doon sa loob ng bahay niya kumakain ng galunggong o hindi? Makikita ko ba o hindi? Hindi. Siyempre, ang layo naman nun, no? Di ba? Tapos si tatay kumakain doon, nakita ko galunggong, ang tindi ng mata ko. No? Eh, sino makakakita nun? Eh ba yung mga taong kasama niya sa loob ng bahay, tama po ba? Yung mga tao, ganito rin po, no, nais kong makita ninyo, ang higit dapat makakita ng mabuting gawa mo, walang iba kundi dapat unang-una yung mga taong kasama mo sa bahay. Amen? Hindi pagdating sa bahay, halimaw ka. Okay? Pagdating sa labas, santo ka. Baligtad. No? At hindi pwede yun. Dapat sa loob ng bahay, higit na magliliwanag, yung mabuting gawa mo, yung makikitang pagbabago sa iyo, kesa sa labas ng bahay. Actually, sa labas ng bahay, kita ko may bahay doon sa San Mateo. Abay, may tao doon sa bahay. Pero hindi ko kita na si tatay galunggong ang kinakain. Ang nakakakita lang nun, yung mga kasama niya sa bahay. Well, the same is true with our life. Dapat ang higit na makakita niyan, si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Na ikay may mabuting gawa na ginagawa sa bahay na siyang magiging dahilan para maghatid sa pagkakilala nila sa tunay na Diyos kay Kristo Jesus. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong salamat, no? Sana mahimok rin kayo makasama sa Wednesday night prayer meeting. We will have a series of lessons on parable. Actually, ang ganda ng mga parable ng ating Panginoong Jesucristo. Magigiliw ka dahil ang galing magkwento talaga si Jesus Christ eh. So, as we study this, I hope and pray that we're able to finish this. No? Lahat ng parable na makikita natin sa New Testament, alam ko maraming interpretative challenge dito, lalo na sa parable. Hirap lang ako dun sa kingdom parable. No? Pero ganun pa man, may mga interpretative challenge dyan. Sama-sama tayong suungin natin at pag-aralan natin at kung ano yung mensahe na ibibigay sa atin ng talinhaga. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago tayo manalangin, anong prayer request ninyo? Wala kayong prayer request? Well, ipanalangin natin, of course, yung mga kapatiran natin, patuloy natin dinadalangin at sinasama sa panalangin. Si Brother Alex, sama natin sa prayer, yung health niya, si Kuya Noy. Of course, si Jocelyn, nakausap ko, pag-pray din natin yung kanyang puso, na sana paglinggo wag umatake. Pag-pray din natin si Edith. I hope Edith is well by this coming Sunday at makasama natin ang buong pamilya niya. Pray din natin si kapatid na Tanyala, no, kilala natin na kapatid sa pananampalatayang taga saan ba church noon? Si Mike sa Teresa, no? Pag-pray natin at si Brother Dominguez, sama rin natin sa prayer, isa sa mga kapatid natin na tinamaan din ng cancer, yung asawa ni Sister Au Gonzales. Au Gonzales, no? Na meron namang cancer din. At ano pa ba? Ang iba sa atin, cancer sa bulsa lang ang alam eh, no? Pero, so, pag-pray natin yung mga kapatiran natin sa kanilang kalakasan at tayong lahat, no? Pag-pray natin na patuloy tayong pag-ingatan ng Panginoong Diyos
dito sa super spreader na virus na ito at bigyan tayo ng wisdom kung anong gusto nyong isaksak sa inyong katawan na vaccine. Okay? So, ang dami kasing ano yan, daming debate sa vaccine, you know? May Sinopharm, may AstraZeneca, may Pfizer, may Biotech, Pfizer Biotech yan eh. May Moderna, tapos yung Pabunan, lumabas na sa Indonesia, nagsimula na sila, 100 milyon ng isasaksak. Dr. Pabunan. Baka hindi nyo alam, yun ang unang nagsalita patungkol sa vaccine na ina-invento niya. Ayun, kinuha ng Indonesia, sila magsasaksak. At hindi ko lang alam kung kailan darating dito. Kasi dito yun eh, ewan ko ba, bakit hindi yun ang ginamit natin. Pilipino doktor at saka yung grupo nila ang nag-adapt Indonesia. Updated, may nagpapadala kasi sa aking information eh, ng tungkol dun sa vaccine na yun na ilalabas ng Indonesia na ang inventor Pilipino doktor. Kamakailan lang, yung nag-umeri nung March na napanood natin sa TV, si Dr. Pabunan. So, pray natin, no? So, magkaroon tayo ng wisdom kung ano yung isasaksak sa atin at kung ano yung gusto nating vaccine sa ating katawan. Si Sister Aki, pakipanalangin natin, no? Ano bang naging sakit niya? Okay. O sige, ganito na lang, no? Kasi ngayong panahon ito, malamig. Malamig ba? No? Dati, pag naligo ako sa gabi, hindi ako nilalamig eh. Ngayon, nilalamig ako. Parang ang lalagnatin ako. Sabi ko, bakit ganito? Kasi malamig pala panahon. Kaya, yung ventilador nga namin sa bahay, do may aircon sa bahay, yung ventilador namin, binubuksan namin. Dahil mas mainit yung hangin ng aircon kaysa dun sa pag binuksan mo yung bintana eh. Ang lamig talaga. So hanggang February pa po yan. Yun ang coldest month natin, February. Kaya, ingatan nyo ang sarili ninyo. Kung sa tingin nyong lalagnatin na kayo, uminom kayo ng vitamins o kaya kung mahilig kayo sa Biogesic katulad ko, umiinom ka agad ako nun para hindi magtuloy. Okay. So may karagdagan pa ba kayong prayer? Yung pamangkin ni Sister Melinda, pakipanalangin natin yung nasa States, no? Healing din kasi nagkaroon ng problema sa sikmura yun eh. 7 years old, tama ba? 8 years old, pakipanalangin din natin siya. Okay. Mukhang talagang tuwan-tuwa ako sa inyo ha. Wala kayong prayer. Ang sagana, siksik-liglig at umaapaw, biyaya nyo sa Diyos ha. Sister Agnes at si Kuya Rod, magta-travel papuntang Tiwi, no? Pakipanalangin natin sila this coming Saturday. I hope they will have their safe travel as they go to Tiwi at makita nila yung lugar nila. Si Che ba narito na sa Metro Manila? Wala pa. Sister Shirley, wala pa. Wala tayong balita, no? Sis, ano pagpipray? Narito na siya. Kaya lang naka-quarantine. Okay. Pag-pray din natin na matapos na rin ang quarantine niya. Okay, kung wala, magbigay tayo ng oras mag-pray. And then after that, we will have collective prayer. Okay? Ganon din kayong mga nasa tahanan. Magbigay tayo ng oras ng panalangin. And then, we will proceed with our closing prayer.
banal na nasa langit, nagpapasalamat kami sa pribileyo na kami po'y nagkatipon sa gabing ito. Maging sa mga kapatid na sumusubaybay, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. And tonight, Lord, it is our desire and prayer na malapat nawa sa aming buhay ang mga katotohanan ng aming pinag-aralan, na kami ay laging maging ilaw ng sanlibutan ito, maging ilawan na nasa lagayan upang makita ng mga taong aming mabubuting gawa. Pagtagumpayin mo kami lagi, Panginoon, sa aming buhay, na ang hangarin namin, Panginoon, na makita ng tao ang mabubuting gawa namin, na taos puso namin ginagawa sa iyong harapan at hindi pakitan tao lamang. Patawarin mo kami sa aming pagsalansang at mga kapatawaran. Tawarin mo kami sa mga bagay na nagawa namin sa iyong harapan na hindi kalugod-lugod at kaaya-aya. Tulungan mo kami, O Diyos, bilang mga anak mo, na maging asin at ilawan ng sanlibutan ito. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kagandahan loob, naway makakita kami ng mga tao na wawalhatiin ka, Ama, dahil nakita nila ang sinag ng ilaw sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, na siya namin Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po at tayo po'y dismiss na. Salamat po sa inyong pagdalo sa gabi ito.